Akala ko nakauwi na ako. Pero doon pala magsisimula ang bagong buhay ko. Noong mga panahong naglalayas ako, gabi-gabi akong hinahanap ng nanay ko pag uwi niya galing trabaho. Pero dahil kabisado ko na ang bawat sulok ng Blumentritt, pati mga eskinita at riles ng tren, madali akong nakakapagtago. Hanggang isang araw, doon nagbago ang lahat. Tumalon ako sa isang truck at nadisgrasya. Napilay ang dalawang paa ko. Dinala ako sa barangay at doon na ako tuluyang nakuha ng nanay ko. Pero hindi ko alam na hindi pa pala doon nagtatapos ang kwento ko. Dinala niya ako sa Taguig. Para sa isang batang sanay sa Maynila, parang ibang mundo ang Taguig noon. Napakaraming puno, damuhan, may mga taniman pa ng pakwan. Nakakahuli ka ng palaka at isda. Parang nasa probinsya. Namangha ako. Akala ko kapag nasa bagong lugar na ako, matatapos na rin ang pambubuli sa akin. Pero hindi pala. May 3 magkakapatid na madalas akong pagkaisahan. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila sa akin. Siguro dahil wala akong sariling laruan at nakikihiram lang ako sa kanila. Uso noon Crush Gear at Beyblade. At dahil gusto ko ring magkaroon ng sarili kong laruan, natuto akong humanap ng paraan. Makalipas ang ilang buwan, marami na rin akong naging kaibigan. At may isang matandang naging kaibigan ko, nagtitinda siya ng ice cream na nasa stick at nilalako niya sa mga lugar namin. Madalas kaming magkwentuhan. Hanggang isang araw, tinanong ko siya, "Saan niyo po kinukuha yan? Pwede rin ba akong magtinda?" At doon nagsimula ang isa sa pinakaunang diskarte ko sa buhay. Nagtinda rin ako ng ice cream. Halos 1 buwan akong nagtitinda ng hindi alam ng nanay ko dahil nagtatrabaho siya. At sa bawat perang kinikita ko, unti-unti akong nakabili ng mga laruan na dati ay hinihiram ko lang. Crush Gear, Beyblade, hindi man malaki ang kinikita ko noon. Pero para sa batang ako, parang ang laki-laki na ng mundo ko. Dahil sa unang pagkakataon, natutunan kong hindi lahat ng bagay na gusto mo, kailangan mong hintayin na ibigay sa'yo. Minsan, kailangan mong matutong dumiskarte para makuha mo ito. Pero hindi ko alam, may mas malaking pagsubok pa palang naghihintay sa akin sa Taguig. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Ay follow mo ako at subaybayan ang buong kwento dahil bawat episode may isang kwento. Bawat kwento may aral na pwede mag-reflect sa buhay mo.